ating bigyan ng reaksyon or comment or opinion itong panibagong pahayag ni Senador Amy Marcos tungkol dyan sa bagong sigalot na nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Okay, so alam naman natin na itong si Senador Amy Marcos is talagang anti siya or against siya sa mga pulisya ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos kasi tila itong Amerika daw is nag-uudyok daw talaga, pinupush yung magkaroon ng girian dyan sa West Philippine Sea. So yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, kung kayo ay bago pa lang dito sa ating YouTube channel, please don't forget to like and subscribe for more videos. So ang bagong pahayag ni Senator Amy Marcos ay kinabibiliban ko ito mga kapolitika kasi akala ko dati itong si Amy Marcos, itong pagiging kontra niya sa pulisya ng kanyang mga kapatid is political lang or kumbaga light lang itong suporta niya sa mga Duterte. Pero habang tumatagal is nakikita natin dito na may panindigan itong babaeng ito, itong senadorang ito. Okay? Kasi dito sa kanyang naging bagong pahayag is sinasabi niya na nag-uudyok daw ng war or pinupush ng war ang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea ng mga Amerikano. So, yung bagong insidente nga, kung sino yung nanonood sa inyong balita is binomba na naman ng Chinese Coast Guard itong ating mga nagpapatrolya or yung naghatid ng resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre kasi hindi na nagustuhan ng China yung hakbang ng Pilipinas na i-repair yung BRP Sierra Madre kasi hindi yun ang napagkasunduan ng dating administrasyon. So panoorin nyo na lang yung ating previous video, andon yung ating explanation. At ang sabi niya dito, yes, itong Amerika is tutulong naman ito sa Pilipinas, itong South Korea, itong Japan, itong mga European countries na nagpahayag ng suporta sa Pilipinas, but at the end of the day, ang makipaglaban pa rin dyan is tayong mga Pinoy. Okay, may hangganan yung tulong nila kasi may mga bansa rin silang na inatupag at kumbaga hindi forever natutulong sila, magsusuporta sila, yes, pero yung tulong la is may hangganan. So at the end of the day, sino pa rin makikipagbuno dyan sa mga Chinese is tayo pa rin ng mga Pilipino at baka iwan pa tayo sa ere. Yun ang malalang mangyayari just in case. Okay, so ang sabi pa nga dito ni Senator Amy Marcos is handa umanong bombahin ng mga incheck itong BRP Sierra Madre just in case na lumala yung consequence. Kasi nung mga nakarang araw, di ba, merong pahayag itong Chinese ambassador na lalala pa talaga yung mga consequence na gagawin nila sa Pilipinas, sa mga Pinoy kung talagang magpupumilit. At isa rin sa mga napansin ko rito is bakit itong Amerika, kung talagang suportado itong Pilipinas, bakit hindi sila sumasama dyan sa resupply mission na ginagawa ng mga Pinoy at hinahayaan lang yung mga Pinoy na kusang na sila yung mag-initiate ng resupply mission dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre. Bakit hindi sila sasama kung talagang sincere or talagang sincero yung kanilang sinasabi na suportado ng Pilipinas? So yun ang malaking question, bakit hinahayaan lang ng mga Pinoy? Baka ganun din talaga ang mangyari kung talagang sumiklab, di ba, itong girian dyan sa mga pinag-agawang teritoryo. Baka yung makipaglaban is mga Pinoy na lang at sila magre-resupply na lang sila ng mga armas. Pero kung tanong dyan, sino ang makipagpatayan dyan sa mga incheck? Okay, at bigyan rin natin ng anggulo ng explanation kasi marami ang tatanong dito kina VP Sara, kina former President Duterte, bakit wala daw silang pahayag dito against sa China sa kabila ng mga pangharas, mga pambubomba, mga pambubuli ng China dyan sa ating Filipino Coast Guard. Okay, dyan sa dagat. Bakit wala daw pahayag itong si VP Sara at si former President Rodrigo Duterte? Of course, kasi ayaw nila na lumala yung sitwasyon. Okay, futuristic nga itong si former President Duterte at alam niya kung ano yung itsura ng war. Kumbaga, may edad na itong si former President Duterte at may karanasan na siya, kumbaga. Okay, alam niya na yung maging sitwasyon just in case magkaroon ng war dyan. So, sino ang kakausap sa China? Okay, kung magpuputukan na dyan, di ba, kung magsasabugan na yung mga missiles, yung mga bomba, sino ang kakausap sa China? Sino ang magpacify sa China na magkaroon ng ceasefire dyan? Okay, kung sila Duterte is kakalaban na rin dito sa China. Okay, sino yung maging tulay para magkaroon ng peace? Okay, kasi in case hindi natin maiiwasan, di ba, baka magkaroon ng sigalot dyan na hindi natin inasahan.
merong mga tao na pwedeng kumausap sa China na pwedeng tigilan na muna yung putukan kasi kawawa yung aming bansa. It is Duterte. Okay? Sila lang pwedeng kumausap. Hindi pwedeng kumausap si Bongbong Marcos kasi ang iniisip ngayon ng China is nag-traitor tayo doon sa naunang kasunduan ng former President Duterte na status quo yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Ibig sabihin ng status quo is walang gagalaw, walang gagawing improvement yung Pilipinas dito sa BRP Sierra Madre. Hindi natin i-repair at hindi rin gagawa ng improvement sa mga konstruksyon na ginawa ng China dyan sa ayungin sa West Philippine Sea kasi yun ang napagkasunduan. Now, baliktad opposition itong ginawa ni Bongbong Marcos na kung saan is ginagalit niya itong China. Okay? At sinasabi pa nga dyan sa balita kahapon, March 31, na pinapalakas doon ni Bongbong Marcos yung pagpapatrolya ng ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea. Okay, so ano ang ibig sabihin nito? Ano ang indication nito? Ibig sabihin nito is gusto niya talagang magkaroon ng apoy, okay? Kasi kung magkaroon ng isa lang nakita natin ito kasi marami rin ako napapanood ng mga vloggers, mga kapolitika, baka kung magkaroon ng gulo diyan, ang tendency niyan is baka sila yung unang lilipad doon sa ibang bansa para maisalba yung sarili nila or dahil magkaroon ng gulo is ma-extend yung term nila kasi magkaroon na i-suspend yung election, okay? Kasi ito naman 'di ba yung mga sinasabi ng ibang mga vlogger na napapanood na natin na gusto nila na baguhin nga yung constitution, 'di ba? Kasi yun ang maging gateway para ma-extend yung mga terms nila na magkaroon ng parliament government. So ano na yan kumbaga isa na yun sa mga way nila na may gulo, so hindi muna tayo mag-election. So yun ang magiging nakikita ko na mangyayari sa hinaharap, kung kaya hinahayaan lang itong kasalukuyang administrasyon na madulas ang ating bansa sa isang digmaan na wala naman tayong kasali. Kasi sinasabi nga natin 'di ba doon sa ating previous video, kung sino yung nakapanood, panoorin niyo na lang, na itong war dyan sa West Philippine Sea, hindi po natin ito war, okay? Wala tayong kasali diyan sa war. Bakit tayo susuporta? Ano ba what's for us, 'di ba, na kakampihan ng mga bansang ito na tayong tutulungan at tayo yung sasakluluhan ng mga bansang ito. Ano ba ang makukuha nila sa atin? Okay, yun ang bottom line doon. Wala mga kapolitika. Ibig sabihin nun, tayo lang ang gagamitin nila para makipag-away dyan sa China. Kasi ayaw nila na yung bansa nila ang maging panggatong dyan sa war. Okay, gagamitin lang tayo mga Pinoy at baka iwan tayo sa area. At yun ang dahilan kung bakit natin ito isinisiwalat, bakit natin pinapaliwanag, ini-explain yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magsasalita against sa China, pero ayaw rin natin na magkaroon talaga ng panggatong or magkakaroon ng malakihang war dyan sa West Philippine Sea. Okay? Hindi naman ibig sabihin hindi tayo nagsalita against them is ibibigay natin yung territory. Hindi po. Kasi hindi naman ginawa yan ni Duterte. Ang sinasabi ng media is nagkaroon ng kasunduan itong former president, pero hindi naman sinasabi ano yung kasunduan. Ang kasunduan po dyan is malayang maglalayag, mangingisda ang parehong Pilipino at Chino dyan sa West Philippine Sea upang maiwasan yung gulo. Okay, so yun ang paliwanag dyan. Kasi ang marami nga dito ang nami-mislead yung mga tao, 'di ba? Na talagang ang media is ginagamit para sumiklab yung galit ng mga Pinoy dito sa China. Okay, kung yan ang gusto nyo, kasi dito sa ating previous video na pag-usapan natin na more than 70% ng mga Pilipino is handang makipag-away do sa China. Naku, ang mga armas ng China, baka hindi nyo alam na marami silang tinatago na mga armas at mga weapons na pwedeng gamitin dito sa ating bansa. Yung mga armas na tinatago nila mga kapolitika is hindi nila napapakita yan sa social media at sa anong mga platform. Of course, hindi nila pinapaalam sa mundo kung ano yung tinatago nilang mga armas kasi ang war is dyan nalalabas yan lahat eh. Okay? So, napaghandaan ng China ito kasi ang China, alam naman natin ano ang mga technology na nila. Napaka-advanced ng bansang ito. So, kumbaga malayong malayo tayo. So, kung tayo ay makipag-away sa kanila,
kaya ba natin? So yun yung napakalaking tanong talaga doon mga kapolitika. Alright? So yun lamang ating masasabi at believe din